Clayman na-realize na isang delikadong nilalang si Rain at makikilala niya na dito si Gelmud na gustong maglingkod sa kanya at ipapakita niya na kay Milim ang pinakamasarap niyang gawang tinapay. Kaya naman simulan na natin ang chapter 6 up to chapter 7 at kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong masubaybayan ang manga ng anime na ito ay mag-subscribe at i-hit mo na ang notification bell o kaya naman mag-follow ka na sa aking page at magsimula na tayo. Let's go! Binati ni Clayman si Claudia na siyang head chef sa kanilang kusina at nasabi nito na akala niya ay hindi niya na makikitang magluto ang kanyang master pero sagot ni Clayman na siya ay magluluto ngayon para sa kanyang kaibigan. Natuwa si Claudia sa nais ni Clayman pero ipaubaya na daw ang lahat sa kanya pero desidido na si Clayman sa kanyang gagawin kung saan nakasuporta naman si Milim. Sinabi ni Muran at Perone na marunong silang magluto kung kahit hayaan daw silang tumulong pero sagot ni Clayman na gawin daw ng dalawa ang nais nilang gawin pero wag silang magiging sagabal sa kanyang gagawin. Natuwa naman si Milim sa motivation ng lahat at excited na siya sa magiging resulta ng tinapay habang sa isip ni Claudia na sana ay maging okay lamang ang lahat. Sarap na sarap si Milim sa mga pagkain hinahain sa kanya at kakaiba daw talaga ang skill ni Claudia habang si Clayman ay tapos na sa pagmamasa at hinihintay na lamang na maluto ang tinapay. Napapaisip si Clayman kung ano ang kanyang ginagawa dahil nagtataka din siya kung paano niya alam magluto ng tinapay at pinakita ang nakaraan kung saan dumalaw si Rain kay Clayman upang humingi ng tulong at binati niya si Rain na may pangmamaliit at sinabi ni Rain na may nadetect silang special distortion sa Forest of Jura. Kailangan daw nilang ayusin ang distortion na ito pero madaming mga halimo ang pakalat-kalat sa kagubatan at naintindihan ni Clayman na gusto ni Guy na siya ang umayos dito na siya namang kinagalak ni Rain. Sinabi ni Rain na kulang ang kanilang puwersa kung kahit humihingi sila ng tulong kay Clayman at sagot ni Clayman na bilang Demon Lord ay tutulong siya sa kapwa niya Demon Lord pero dapat daw ay maunang pumunta si Guy sa lugar na kanilang tinutukoy. Sagot ni Rain na sa kasamaang palad ay may nakita silang demonic beast sa kanilang lugar kung kaya't si Guy kasama si Misery ay tumungo doon para ito'y ligpitin at dito ay naintindihan na ni Clayman ng mga pangyayari. Bilang reward daw sa tulong ni Clayman ay magbibigay sila ng payo para sa gift na ibibigay nito sa darating na birthday ni Kazarim at dito ay nagulat si Clayman sa kanyang narinig dahil hindi niya alam ang bagay na yon. Tanong ni Rain kung alam daw ba nito ang paboritong pagkain ni Kazarim dahil sigurado daw si Rain na matutuwa si Kazarim kung si Clayman mismo ang magluluto ng pagkain kaya naman si Clayman ay sumang-ayon sa magandang ideyang binigay ni Rain. Sa kasalukuyan ay tuwang-tuwa si Muran dahil sa itsura ng cookies na ginawa ni Perone pero real talk ni Koenig na nakakatakot naman daw ang itsura nito habang si Clayman ay na-realize na isang kasinungalingan ang tungkol sa birthday ni Kazarim. Pinakita kasi na hindi maalala ni Kazarim kung kailan ang kanyang birthday pero nasarapan naman ito sa tinapay ni Clayman at kanyang na-realize na di na delikadong nilalang si Rain dahil noong Walpurgis ay nakatayo ito sa pinto upang hindi siya makatakas. Napagtanto niya din na imposible na magkaroon si Guy ng mahinang alalay at kahit tinatawag niya si Guy sa pangalan lamang ay hindi niya ito pwedeng gawin kay Milim. Nang maluto ang tinapay ni Clayman ay mukha itong masarap at sinabi niya kay Milim na mag-enjoy ito sa kanyang specialty dahil ito rin daw mismo ang pagkain na kina-enjoy ni Kazarim sama. Nang tikman nito ni Milim ay kanyang nasabi na hindi na masama ang gawa ni Clayman pero mas masarap pa rin daw para sa kanya ang cookies na ginawa ni Claudia pero sagot ni Yamza na masarap naman ang gawa ng kanyang master habang sa isip ni Clayman na hindi niya na kailangan ng comfort ni Yamza. Inis na inis naman si Clayman sa mga real talk na sinasabi ng magkakapatid na Koenig dahil mukha raw tuyo ang tinapay at parang galit daw si Clayman sa asukal habang sa isip ni Clayman na sinasabi na lamang ng tatlo ang nais nilang sabihin sa kanya. Tanong ni Clayman kung ano ang ginagawa ni Milim at sagot ni Milim na iuwi niya ito sa kanila dahil siya ay busog na ngunit sagot ni Clayman na meron pa namang cookies ang gawa ni Claudia at mas mainam kung ito na lamang ang babaunin nito. Subalit sagot ni Milim na ito ang tinapay na gawa mismo ng kanyang kaibigan kung kahit sayang naman daw kung iiwan niya ito. Nagulat si Clayman dahil tinawag siyang kaibigan ni Milim at sa masayang pagpapaalam ni Milim ay kanyang sinabi na magkikita pa naman sila sa susunod at dito ay tuluyan ng lumipad papalayo ang babaeng dragon. Nasabi ni Clayman na binibigyan siya lagi ng kaba ni Milim sa tuwing dadaan ito sa kanyang bintana papauwi pero napansin ni Claudia na naging masaya ang kanyang master habang sa isip ni Clayman na sa susunod na pagbisita ni Milim ay paghahanda pa niya ito ng mas masarap na pagkain. Sumunod ay habang seryosong nag-iisip si Clayman ay napansin ni Eva na mas tahimik ang kanyang master hindi gaya ng dati at maaari daw kaya na isa itong masamang bagay na na-experience ni Clayman sa nakaraan niyang buhay. Biglang tumawa si Clayman dahil naiintindihan na raw niya ngayon na ang dahilan kung bakit kulang sa sarap ang tinapay na kanyang ginawa ay dahil hindi maganda ang quality ng kanyang
ng sugar na ginamit habang si Eva ay napa-oo na lamang sa ideya ni Clayman. Biglang dumating si Alvaro dahil sa narinig niya ang balita tungkol sa nagawa ng kanyang master at kanyang sabi na gusto niyang tikman ang tinapay na kahit si Kazarim Sama ay nasarapan dito, pero sagot ni Clayman na sa kanya na ito papatikim kay Alvaro. Report ni Alvaro na maganda ang resulta ng pagsasanay na ginagawa ng kanilang mga Majin at mungkahin na habang sila ay nagsasanay mas mainam kung babalik na din sila sa kanilang trabaho. Hindi masyadong pinapansin ni Clayman ang mga report na binibigay sa kanya, pero sa ngayon ay wala silang major operation at alam niya na wala namang banta sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Habang nagpapatrol daw si Alvaro sa border ng kanilang teritoryo ay may nakita siyang Majin na kahinahinala at mungkahin ng Majin na ito na gusto niyang magsilbi sa ilalim ni Clayman at dito ay nagpakilala si Gelmund sa harapan ni Clayman. Naalala ni Clayman na si Gelmund ang Majin na kinain ng orcs sa nakaraan niyang buhay at ito daw pala ang panahon kung saan imumungkahin ni Gelmund ang kanyang plano. Bago pa sabihin ni Gelmund ang kanyang plano ay pinahinto siya ni Clayman dahil sa isip ni Clayman na isang useful na alagad si Gelmund, pero ang Operation Poisoning plan na mungkahin nito ang magdadailan sa pagsilang ng panibagong Demon Lord. Nang maalala ni Clayman si Rimuru ay labis na naman siyang nanginig kaya sa kanyang isip na hindi niya gagawin ang delikadong planong ito, pero ito rin daw ang mga panahon na nagbukas ang pinto patungo sa Underworld. Sinabi ni Clayman na kung gustong magsilbi ni Gelmund sa ilalim ng kanyang pamumuno ay kailangan nitong sumailalim sa isang pagsubok dahil ayon sa kanyang hinala ay may kakaibang nangyari sa bansa ng Orbic at nais niyang imbestigahan ito ni Gelmund. Sa isip ni Gelmund na ito daw pala si Demon Lord Clayman at sabi muli ni Clayman na kung gustong maglingkod sa kanya ni Gelmund ay patunayan nito ang kanyang lakas at sagot ni Gelmund na sisiguraduhin niya na magiging useful siya kay Clayman. Sa pagkawala ni Gelmund ay natanong ni Alvaro na sigurado ba si Clayman sa kanyang ginagawa at kanyang report pa na kasalukuyang kausap ngayon ni Yamza ang merchant mula sa Eastern Empire. Natuwa muli si Clayman nang marinig ito at tanong ni Eva kung may problema ba doon at sagot ni Clayman na upang masarapan si Milim sa kanyang tinapay ay kailangan niya ng magandang klaseng asukal kaya naisip ni Eva na punong-puno ng tinapay ang nasa utak ngayon ng kanyang master. Sumunod ay pinakitang nagagalit si Yamza dahil sa mababang kalidad ng mga magic weapons na dala ng merchant at sa pagdating ni Clayman sa eksena ay nataranta ang merchant dahil hindi niya akalain na makikita niya ito ng personal. Sa pagupo ni Clayman ay kanyang sinabi na minamalit ba siya ng merchant dahil ang mga produkto daw na dala nito ay mababa ang kalidad at sagot ni Yamza na tama ang kanyang hinala, pero sagot ni Clayman na kumalma muna si Yamza dahil hindi naman ganun kaseryoso ang problema para patayin nila ang merchant. Sa kanyang isip na kung mamamatay ang merchant, ang problema niya sa quality ng asukal ay hindi malulutas, habang sa isip ng merchant na alam na daw kaya nila Clayman na dinaya niya ang grade ng mga sandata. Humingi agad ng sorry ang merchant at bilang pakonsuelo sa pagpapatawad sa kanya inayos niyang mag-alok ng isang item at tanong ni Clayman sa kanyang isip na asukal daw kaya ang ilalabas ng merchant. Biglang nilabas ng merchant ng isang full metal plate mula sa Eastern Empire dahil nagkaroon daw ng pagpapalit sa kagamitan ng mga sundalo sa Eastern ay binili nila ang mga lumang gamit nila sa pakikipagdigma. Sagot ni Clayman na ginagago daw ba siya ng merchant dahil hindi siya makapaniwala na dinala sa kanya ang basurang ito sapagkat sa kanyang alaala na ang mga armor na ito ang siyang binigay niya upang suotin ng mga orcs sa planong minungkahi ni Gelmund. Ang tanging magical function lamang daw ng mga armor na ito ay kaya nilang mag-adjust sa sukat ng susuot sa kanila, pero dahil gawa ito sa bakal ay wala itong silbi laban sa mga high-ranking Majin at bukod sa mabigat ay kaya lamang nilang gawing birang ang isang sirang na halimaw. Naalala niya na wala pa nga pala sa panahong ito ang ranking system na ginawa ni Yuki at si Yamza daw ang nagdesisyon na bilhin ng mga armor sa nakaraan niyang buhay. Akala niya ay wala silang paggagamitan ng mga armor, pero dahil sa plano ni Gelmund ay ginamit ito ng mga orcs at kinailangan niya ng 10 taon para lamang matransport ang mga kalasag. 150,000 ang piraso ng mga armor at nasa 50 kilos ang bigat at sa panahong ding ito ay hindi pa naiimbento ang special movement upang magtransport ng mga gamit at sinabi niya sa merchant na isang basura lamang ang kanyang daladala. Sa isip ng merchant na hindi siya makapaniwala na nakita agad ni Demon Lord Clayman ang kakayahan ng mga armor at pinakita naman niya ang isang sandata na pamilyar sa ating mga kaibigan. Ito daw ang espada na kayang maglabas ng ice magic at naisip ni Clayman na ito ang sandatang binigay niya kay Yamza, pero tinanggihan pa din ito ni Clayman dahil ang tanging kaya lamang daw nitong gawin ay maglabas ng ice blizzard. Masyado raw kasi nga asa si Yamza sa kakayahan ng sandatang ito kaysa pag-usahin ng kanyang swordsmanship at sinabi niya sa merchant na hindi pwedeng gamitin ng ice blizzard kapag nasa malapit ang kasama ng user at sabi niya kay Yamza na bibigyan niya ito ng mas quality na sandata. Inaasahan niya raw na
Nagpapakita din ito ng kagalingan at sa kanyang isip na pinuri daw kasi nito ang tinapay na kanyang ginawa, habang sa isip ni Yamza na tunay na nag-aalala ang kanyang master sa kanyang mga alagad. Kaya pahiyaw niya sa merchant na magdala ito ng mas quality ng mga sandata, at naisip ni Clayman na ibig sabihin lamang nito na hindi talaga masama ang pag-uugali ni Yamza dahil ginagaya lamang daw nito ang nakikita niya sa kanya. Sinabi niya sa merchant na sa next time na pagpunta nito ay magdala siya ng magagandang klaseng sandata at wag raw nitong kalimutan na magdala din ng mataas na klase ng asukal, habang nagtaka naman sila sa kanilang narinig, pero sagot ni Yamza na wag questionin ng merchant ang sinabi ng kanyang boss. Sa paglalakad ni Clayman ay natutuwa siya dahil matatapos na din ang problema niya sa kanyang tinapay, at ito na raw ang simula ng kanyang paghihiganti dahil mas mahalaga pa sa kanya ngayon ang tinapay kaysa sa mga kalasag na dala ng merchant.